Nung una po kaming nag-ugnayan ni VP Sara, yun ang bili niya po sa akin na hindi na po pwede na gawa-gawang mga witness katulad ni Madriaga, hindi na pwede yung mag-iimbento ng kwento. Attorney, kaklaruhin lang namin abogado ka ni Sara Duterte, no, or Vice President Sara Duterte, dito lang po sa kaso kay Madriaga? Opo, para dito sa perjury complaint versus Madriaga at saka sa mga susunod pang kakasuhan kung aabot tayo doon. Siyempre, bago tayo mag-dig in dito sa issue na ito, kami po nakikita namin na dati naman po si Pangulong Vice President Sara Duterte hindi siya masyadong sumasagot sa mga issues. At nasabi rin niya doon sa nakaraang interview ni Banat Bay tsaka ang inyong lingkod sa Tapang at Malasakit. Sinabi niya na ayaw niyang matulad kay Pangulong Duterte kasi si Pangulong Duterte, yung mga nag-aakusa sa kanya noon, yun din yung mga ginagamit sa kanya ngayon sa ICC. Ano pong opinion niyo tungkol doon? Tama po ba ito or hindi lang po ba ito yung una at huli na mga kakasuhan ni Inday Sara sa mga naninira sa kanya? Tama po yun. Nung una po kaming nag-ugnayan ni VP Sara, yun ang bili niya po sa akin na hindi na po pwede na gawa-gawang mga witness katulad ni Madriaga, hindi na pwede yung mag-iimbento ng kwento. Kasi lalo na ngayon na kunyari ginamit sa impeachment na napakahalagang proseso, ang pwedeng mangyari dito kapag kasinakyan to ng mga politiko, kagaya ng nangyayari ngayon, is mawawalan ng vice-presidente na duly elected ng tao. So masyado nang mabigat yung consequence, hindi na pwedeng hayaan na lamang. Kaya minabuti niya na simula ngayon, kakasuhan na yung dapat kasuhan, panagutin na yung dapat panagutin, para maaga pa lang hindi na lumaki yung problema, hindi na malinlang yung tao. Attorney, kinasuhan niyo po ng perjury. Tama po. Ang tanong ng taong bayan, bakit perjury at bakit hindi cyber libel? Yung perjury, yun ang rekomendasyon natin kay VP Sara kasi yung sa cyber libel kasi or libel, kailangan merong element yun ng publication. Kunyari, hindi naman natin mapatunayan kunyari na si Madriaga, pinublish niya yung affidavit niya. Malamang dyan ang abogado niya or sino mang tao sa likod niya, yun ang nag-publish nun. Kaya ayaw na nating isipin yung technicality na yun. Kaya nag-focus tayo sa perjury. Ang perjury lang naman, kailangan lang natin patunayan na sa isang sworn statement, katulad ng affidavit niya, nagsinungaling siya. At yun, madali nating mapapatunayan yun. So, pagkatapos ng perjury na yon, ano yung magiging kakahantungan nito? Ito ba maaaring gamitin bilang defense sa impeachment? O ito ay para lang patunayan sa tao na itong tao na to nagsinungaling? Hindi kami umaasa kasi alam mo matagal lang mga kaso dito So hindi naman kami umaasa na kahit magsimula man lang yung trial sa korte para dito sa perjury complaint bago magsimula yung impeachment trial kunyari sa Senado. Wala naman kaming ganong ilusyon na matatapos agad. Pero ang pinapakita nito is matapang na hinaharap ni VP Sara itong mga mali at mga kasinungalingan na alegasyon ni Madriaga. Kaya kinasuhan na niya. Kasi sa impeachment, wala namang consequence kay Madriaga pag mapatunayang nagsisinungaling siya Pero dito sa perjury, kapag napatunayan nagsisinungaling siya, kulong siya. Or mananatili siya sa kulungan kasi nakakulong siya sa kasalukuyan. Tapos pinapakita din natin sa mga kalaban ni VP Sara na tapos na yung mga araw na hinahayaan na lang ni VP Sara yung mga naninira sa kanya at sa pamilya niya. So hindi na siya papayag na ganon. Speaking of naninira, ano po bang kahit papaano buod nung inyong pagsampa ng perjury? Well, si Ramil Madriaga kasi nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Ang pinaka sinasabi niya doon, bagman nga daw siya or aide ni VP Sara at upon her instructions or sa pag-utos ni VP Sara,
nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa kung kani-kanino. Tapos sabi niya na meron siyang suggestion doon na confidential funds ang gamit. So wala pong katotohanan yon. Hindi nga po kilala ni VP Sara si Madriaga. So minabuti niya na pong mag-file ng kaso ng perjury para patotohanan na walang katotohanan yung mga sinasabi niya. At nabanggit ko na to before, yung pag-file kasi ng criminal action sa city prosecutor yan ifa-file. Ang city prosecutor nasa ilalim yan ng DOJ. Ang DOJ nasa ilalim ng Malacanang. So alam na namin na, dahil kalaban, pwedeng utusan na i-dismiss nyo yan. E di mapapahiya si VP Sara. Maiisip ng tao ngayon na, totoo pala yung sinasabi ni Madriaga. So, minabuti namin, umabot ng 340 pages yung aming complaint affidavit dahil gusto namin airtight yung complaint. Bukod dun sa testimonya ni VP Sara, dinagdagan pa namin ng 7 affidavits ng witnesses, supporting witnesses. Tapos, linagay na namin lahat ng documentary evidence na makapagpapatunay na hindi sila magkakilala talaga.